Karamihan ng mga kaso ng rabies sa bansa ay bunsod ng kagat o kalmot ng mga aso at pusa. Partikular na problema ang mga aso at pusang gala, pati mga alagang hayop na hindi bakunado sa rabies. Nakatutok si Mark Salazar. Pet lovers daw ang mga Pilipino, sabi ng SWS survey noong 2023. Dahil 64% ng Pinoy households may pets. Pero tila marami sa mga nag-aalaga ay hindi naman pamilya ang turing sa pet nila. Pagka nanganak yung aso nila, ipapamimigay nila kasi cute. And then yung dog po na yun, pag lumaki at nagkaroon ng sakit, papabayaan po nila. Yun po yung nagiging stray. And then most of the puppies po na nailalabas ay mga females din. So nanganganak at nanganganak. Ganyan ang problema ng Quezon City, gaya rin ng ibang lugar. Umaabot nga sa 300 stray animals kada buwan ang nare-rescue nila, pero hindi pa rin sapat para habulin ang dami at bilis ng panganganak ng stray sa kalsada. Isipin mo namang ang isang babaeng aso ay kayang magsilang ng 30 tuta sa loob ng isang taon. Normal dog like a spin dog is kayang manganak po or mag-litter at least 8 puppies po or more sa kanyang panganganak. And yung dogs po ay nanganganak at least 3 in a year. Tansya ng Quezon City Veterinary Department, nasa 700,000 ang pets sa syudad. Pero hindi nila alam kung ilan sa kanila ang lumalaboy sa mga daan. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang taon, lumabas na mahigit 13 million ang bilang ng mga stray dogs and cats sa buong bansa. Problema yan dahil mga aso at pusang gala na hindi bakunado sa rabies ay kasama sa mga nagpapakalat nito. Kaya mahalaga raw ang responsible pet ownership para makontrol din ang pagkalat ng rabies. Kailangan din po talaga is ma-educate sila at the same time ma-enforce sila ng isang city na kung paano yung tamang pag-aalaga po ng hayop. Ang DOH naman, pinaalalahanan ang lahat na huwag baliwalain ang kagat ng aso o kalmot ng pusa, ligaw man o alaga sa loob ng bahay. Huwag niyo pong pagalitan yung mga anak ninyo kung nakalmot or nakagat ng aso, hindi nila kasalanan yon. Bagkus ay ating ikonsulta para maiwasan kasi naiiwasan yung pagkamatay sa rabies basta tayo ay mabigyan ng bakuna. Habang nariyan ang problema sa naglipa ng stray animals, sapat daw dapat ang bakuna para protektahan ang tao at hayop sa rabies. Tungkulin rin po ng mga LGU, mga po sa ating mga PHO, mga CHO, no? Dapat po nagpo-procure tayo ng ating mga rabies vaccines at gamitin po natin yung PhilHealth package po natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.